Palapitan niyo ako! Sila ang sinasabi ninyong mga bakla! Hindi yan bakla talaga si Poldo! Teacher yan! Nagsimula akong tagawalis ng buhok sa parlor. Tinuruan at natutong mag-manicure at pedicure. Hanggang sa ako ang naging pinakamagaling. Lahat ng trabaho, pinasok at sinubukan ko. Kahit ang pagtitinda ng taho at binatog para lang mabuhay. Ang hirap-hirap ang mabuhay na mag-isa. Hanggang sa nakilala ko si John Roberts. Isang matandang British na naghahanap ng pagmamahal. Nagpakasal kami. Naging Mrs. Roberts ako. Ako si Mrs. Roberts. Ang nagbigay ng lahat ng meron kayo sa balat lupa. At ako din si Diosdado. Ang baklang tsaka pinagsasampal. Binugbag at pinagtasan siya ninyo dito mismo. Sa plasang ito dahil bakla ako. Kung ako lang! Gusto kong durugin ang pagkatao mo, Kapitan Tibo! At lahat kayong galit na galit sa mga bakla! Kung naghihiganti ka sa lahat ng nangyari sa'yo noon! Estado ka! Kapitan Tibo! Ano yan? Ha? Yan! Yan! Dali! Ito ko arrestin! Ano ba? Sinama pa? Hindi sila! Ha? Sama niyo yan! Wala akong kasalanan! Ano to? Inaano niyo kami? Ha? Bagay sa Kasalanan. Sa aming pag-iibiting ha! Nakakalaman namin kasi kami ng Demonyo Alonso ay namolestya ng isang bakla nung siya ay pinatil nga malaman. Ibinagkalat ng baklang nagmolestya sa kanya na napakaliit ng titi ni Kapitan. Kaya sinumpa niya ng bakla. Kaya pala! Doon galing ang kabaliwan mo! Narito sa envelope na to! Baliw! Ang mga ebidensyang nagpapatunay sa lahat ng kasamaan ni Kapitan Tibo at ng kanyang asawa. Tulad ng illegal na wedding. Ano yan? Ang pagkakalayo ng mga batang poblador. Kumita kayo! At ang pagkamatay ni Francis. Maganda ang ginawa ng baklang ito sa balat lupa. Hindi masasama ang mga bakla. Mabubuting tao ang mga bakla. Sino ang mga bakla sa bayang ito? Itaas ang kamay. Wala. Walang bakla. Ako po! Ako po! Ako rin! Ikaw rin! Maring! Tulungan mo naman ako ayusin yung pedicab. Papakakausapin ko lang sandali si tatay mo, ha? Sige po, Kang alis dyan. Opo.
Patawarin mo ako. Bakla ako. Patawarin mo ako. Iiwan mo ba ako, Maring? Ha? Hindi ito yung buhay na pinangarap ko. Mahirap. Pero ni minsan hindi mo kami pinabayaan ng anak mo. Demi, matagal ko nang alam. At hindi kita papipiliin. Kasi alam kong mahihirapan ka. Kaya kung gusto mo na nandito siya kasama natin, tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko yun. Hindi ko na kaya to. Bongga! Sorry. Mahal na mahal kita. Tanggap na tanggap kita. Pauls! Sandali. Ano bang ginagawa mo dito? Nakita ko, hinalikan mo ang pisngi-niningning sa plaza. Nagsiselos ka ba? Hindi ah. Bakit naman? Nagsiselos ka nga. Hindi kaya. Tiga. Napakita ako sa'yo. Ano ba? Tiga. Saan ba yung sumok tayo rin? Pumunta! Ang ganda! Ano ba? Hindi ka pa graduate. Graduated na lang ako. Teka lang ako. Teka lang, parang si Ningning. Walay na kami. Hiwalay ka. Teka lang. Bakit? Pinapili niya ako. Sandali lang. Bakit? Ikaw pinili ko. Bakit? Dahil mahal kita. Alam mo ko, matagal ko nang gustong marinig yan. Yan lang yung hinihintay ko. Putangin mo!
maraming salamat, Padre Nanding, sa pagpapalaki mo sa aming tatlo at sa buong pagmamahal. Pangako, mas lalo kong pagagantihin ang balat lupa na makilala ito sa buong mundo. Naku, maraming salamat sa iyo, Diyos Dado. Dado, Diyosa o Mrs. Robert. Father, Diyosa! Putol na ba? Putol na, Diyosa na nga eh. O sige, nagbibiro lang naman Father, aalis muna ako ha. Pupunta lang naman ako ng Maynila, pero babalik din ako agad. Babalikan ko dito yung mga beauties na iniwang ko. Saka ko na lang kakausapin sina Temi at Poldo. Dahil alam kong galit na galit pa rin sila sa akin eh. Sandali lang po, Manong ha. Sige Inarkila po. ko talaga yan, Father. Ang sosyal. Siguro nga nagkasakitan tayo. Pero mas malaki naman yung pagmamahal natin sa isa't isa bilang pamilya. Kaysa sa galit o tampuhan. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Paano naman mabubuo ang Tres Marias kung hindi niyo ako isasama? I'm so sorry. Sorry.